Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo. Ayan, kagapay. Excited na tayo kasi live na live tayo. May kasama tayo sa studios at mamaya meron din online. Papakilanan natin. Patok na negosyo tayo. Kasama natin ang mga panauhin natin. Unahin na natin, Arwel, Dahil dalawa sila na kasama natin ngayon sa ating studio. Ang co-founder and vice president of Certified Voice Artists of the Philippines. I hope nakuha natin ang tama yan, Project manager din siya ng dubbing booth. Si Miss Nikki Esmero. Ayan, magandang umaga. Good morning. Ayun. Okay, bati po kayo. Sa mga ilang babatiin, kaway-kaway kayo sa kanila. Yes, dahil Yan, napapanood lapit din tayo sa ating YouTube live stream for today. So, lapit lang po sa microphone para marinig ang inyong magaganda mga tinig. Yes, good morning sa mga kaagapay natin dyan. Yan, lapit pa po, para talaga makuha natin ang gusto. Ayan. Okay. Para mas intimate, sabi nga, Yes. Okay, kasama rin natin ang Executive Administrator ng Certified Voice Artists of the Philippines Incorporated at voice caster din ng Creative Voices. Magandang umaga, Ms. Donna Abuyuman. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, kaway-kaway tayo sa kanila. Hello mga po. nakatutok dyan. Okay, sa YouTube channel po natin. Okay, so meron din tayong maganda kayo magpakilala sa kasama natin, ang CVAP Incorporated Vice President for Membership, Chief Voice Caster for Meta Voices Talent and Casting Agency. Yes po. So, welcome natin online. Makikita niyo siya, si Ms. Lynn Gonzalez. Magandang umaga, Ms. Lynn. Good morning. Yes, Ms. Lynn. Umaga po. Ayun, okay. May babatiin pa po ba kayo? May mga ibang groups, Mamaya isa-isahin po natin yan, mga grupo po ninyo. Okay, sige. So, unahin natin si Ms. Nikki Esmero. Bilang co-founder and vice president ng Certified Voice Artists of the Philippines, at saka itong dubbing booth, maganda, mapaliwanag po. Ano po ba ang mga ito? Itong mga grupo na ito, kumpanya ba ito? Ms. Nikki. Okay, yung Certified Voice Artist Program, tayo pang co-founder niyan along with the voice master si Sir Choi Pocholo de Leon Gonzalez. Ay ito po ang only voice acting ang pioneer na voice acting program sa Pilipinas. Okay? Bago po ito, meron pong 15 years ng voice work si Sir Pocholo, and then nung pandemic nag-transition po tayo at doon po natin ginawang online ang voice acting program na ito. At ito na po ang CVAP. And then ito na po ay isang non-stock non-profit corporation, incorporation, CVAP Inc. At mamaya tatalakayin natin yan. And yung dubbing booth naman po ay isang brand under Creative Voices Plus. At dito po, binibigyan namin ng opportunity yung ating mga graduates kung saan makapag-engage sa mga actual projects ng aming mga kliyente. Bago may mga Voice artist. Voice artist pala to. Medyo kailangan nating ayusin. We will clear our throats. Pero bago yan, baka doon sa dinig na iba, kasi nasa YouTube channel tayo, sa radyo din tayo, baka akala na si IBAP, Hindi ito yung Conservative Baptist Association of the Philippines. Ito yung CVAP, Kasi, letter V. Yes, Creative Certified Voice Artists of the Philippines. Kaya CVAP, yun. Okay, Ayan, nililinaw lang natin, po, kasi minsan sounds like, So, para malinaw. So, and then si Miss Donna naman, Yes po. Okay, so kayo naman executive administrator, So, matagal na rin ba kayong kasama dito sa grupo ninyo? Yes po. Nagsimula din po ako sa batch 10 po ng programa. At ngayon nga po, nasa batch 21 na po kami. Wow. Newly elected din po ako na executive administrator. So, for now po, nangangalap na po kami ng mga new members po ng aming program for registration po sa CVAP Inc. Ayan. Okay. Maganda, Kuya Lem, dahil nga na-introduce na natin itong kanilang grupo, itong Certified Voice Artists of the Philippines Inc. Ma'am Nikki, paano niyo po bang kwentuhan ng ating mga kaagapay? Briefly, para lang din may idea sila. Kailan at paano po nabuo itong inyong grupo po na CVAP? Okay. Thank you for that.
Yun nga po, si Sir Choi po nung panahon ng pandemic ay nag-post ng challenge po sa akin na, Nikki, samahan mo naman ako sa aking pangarap na buuin itong voice acting program na ito. Kasi after 15 years, yun nga, kailangan nating mag-transition nung time na yon. So gawin nating online. Pero higit sa lahat, bukod doon, gusto niyang, instead of just focusing on voice acting skills, gusto niyang mag-focus naman sa pagkakaroon ng bagong kultura na tangkilikin ng mga voice artist, ang voice artistry. Tingnan ito as a craft, as hindi lang as a means to earn money. At yun nga, kinocultivate din namin yung tinatawag naming culture of sharing, giving, loving, caring. So, yun po. At para gusto rin namin gamitin itong programa para mahanap ng mga tao ang purpose nila sa buhay. Kasi kailangan, naniniwala kami, kung ano man ang profession mo, negosyo mo, or kung ano man yung ginagawa mo sa buhay, dapat masaya ka. So, dun mo nag-a-add ka ng value, dun later on mamomonetize mo ito. Pero kailangan masaya ka, and masaya ka lang pag aligned ito sa purpose mo sa buhay. Ayun, okay. So, bago natin kilalanin naman ang gusto pa, no? At saka yung mga proseso do sa membership, ano? So, yung mensahe ninyo, no? Bagamat umpisa pa lang tayo, Ms. Nikki, ay i-share po ninyo, no? Ngayon pa lang, imbitahan nyo na sila dito sa advocacy nito, no? Sa ideyang ito na, syempre, yung passion, hahanapin din, no? Ng mga lalo mahilig sa boses ba? Exclusive lang, boses ba ito? May aksamang acting. So, kausapin nyo po sila at para makita nila ang inyong meaningful na mensahe sa pamamagitan ng inyong mga mata. Ayan, ha? So, i-share po ninyo sa kanila yung tungkol dito sa inyong grupong ito. Okay. Great day mga kaagapay at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. So, hindi po aksidente na nakikinig kayo ngayon. Nandito kayo dahil I'm sure oras na para mahanap mo yung purpose mo sa buhay mo at ma-empower ka kung ano ba, balikan natin kung ano ba yung pangarap natin nung tayo mga bata. Okay? So, dito po sa sa Certified Voice Artist Program, ini-empower po namin ang mga graduates namin na gamitin ang boses for positive social change. And yun nga, mahanap yung purpose nila sa buhay and gamitin yung boses nila kung ano man yan. Lahat po kami, halos lahat dito ay baguhan. Hindi po kailangan na may background kayo, host na kayo, DJ kayo or whatever. Halos lahat po kami ay nagsimula sa simula. Yun ang palaging sinasabi ng aming mentor na si Sir Choi. Kailangan mo lang, lahat ng magaling ay nagsimula sa simula. Okay? So kailangan mo lang matuto sa pagkakamali mo at kaya nga po we have 1,000, more than 1,000 graduates na ngayon in just 3 years. And karamihan po dyan ay namamayag pag nasa kanilang respective careers. Kahit na nagsimula lang sila dito sa CVAP. So, inaanyayahan ko po kayo na mag-enroll na sa aming programa kung gusto ninyong maging voice artist, maging dubbing artist. Meron po kami, ongoing na po ang batch 21 at we are free to enroll and join us sa November for batch 22. And you can just check our website, certifiedvoiceartist.com para sa dagdag na kaalaman at pwede na rin mag-register online. Makikita nyo po rin po ang ating Facebook page at don't take my word for it. You can just check sa YouTube yung mga testimonials ng ating mga graduates kung paano nabago ng CVAP ang buhay nila. So maraming salamat. And thanks for clarifying that, Ma'am Nikki, kasi maaaring may mga tagapakinig tayo, iniisip nila, hindi, baka kailangan modulated muna ang boses ko. Mahuhusay. Dapat mahusay ng magsalita, may diction na ang kanilang pananalita. Pero thank you ma'am for clarifying that, na kahit wala pa sa ganong aspeto, they can still enroll and to be a member nitong CVAP. Yes, hindi nyo na po maitatanong, no? Marami po kaming natulungang mga PWD. Wow! So, mga PWD na yung iba walang kamay, may Parkinson's disease, may bulag. Si Munet Mahinay, ginawa na po nating kauna-unahang blind dubber. Which is na-feature din po namin yan sa programang Ehemplo, Kuya Lem. Oo nga. And meron na rin po kaming yung first time na cleft
may cleft palate palate. siya na ginawa nating binigyan natin ng programa, broadcasters. Walang limitasyon. So, tinuturuan namin na yung May-enhance, limitasyon nga nasa isip lang. So, tayo Yes. din lang ang nag-i-impose nun. So, you have to break. Agree. Tama. Na ma-maximize ang potential na kaloob ng Diyos sa atin, ano? So, speaking of marami na, 3 years, more than 1,000, itong konsepto ng membership, maganda si Miss Lynn Gonzalez bilang VP for Membership. At saka maganda mapaliwanag nyo rin po na itong Chief Voice Caster for Meta Voices Talent and Casting Agency, no? A little bit, ano? So, Miss Lynn, paano ba ito sinasabing membership dito sa CVAP? Yes, sir. Meron po kasing workshop na kinukondak ang CVAP. Once matapos pa yung workshop na yun, that's 4 Saturdays po, and you really have to, kailangan nyo rin po mag-comply sa mga tasks. Ino-offer po namin itong membership kasi may mga inilalaan po tayo sa mga nais pong maging member po ng CVAP Inc. Katulad po ng maging bahagi po ng Meta Voices. Yung Meta Voices po, ito po yung isang department ng CVAP Inc. and Creative Voices po, na ang layunin po namin, bali kami po yung department po namin ng Meta Voices, sa amin po nanggagaling ang mga voice projects opportunities po, lalong-lalo po sa voiceovers. For example po, naghahanap po ang company o ad agencies na magboboses para sa brand na to, sa audiobook project nila, sa narration po ng mga companies. Bali po yung Meta Voices ang magiging tulong po nito sa mga umattend ng workshop at member po ng CVAP Inc. Meron po agad silang voice-over project opportunities po na nakaantabay. Kumbaga, yun po yung isa sa mga perks po ng isang member po ng Meta ng CVAP Inc. po. Pag naging member po sila, yon magagamit po nila kung ano po yung natutunan nila sa workshop. Magagamit po nila yon. Madalas po na nag-offer kami ng project opportunities kasi may mga tie-up na pong mga ad agencies and clients po ang Meta Voices. Kaya ino-offer po namin to sa mga members. And one thing more, continuous din po ang training and skills enhancement po ng mga members ng CVAP. Continuous din po. For example, nabanggit nyo nga po kanina, meron po kaming enhancements on pronunciation, and diction, skill reading. Miss Lynn, kasi ano-anong aspeto ba yung ini-enhance para masabing, pwede ka na sa radio drama o sa telenovela, mga ganyan. Para mas ma-excite din. Oo, yung mga gusto rin maging member. Ano-ano ang skills po ba yan? Ulit. Yung po yung mga ino-offer talaga once member po, no? Ang kailangan lang po kasi, umattend po sila ng workshop po na yun na binanggit po ni Miss Nikki. Ito po, primer lang po kasi ito para malaman nila ano ba yung voice artist na naririnig ko? Ano ba yung paano ba maging dubber ng isang tinatagalog na English movie o yon? Kumbaga dito po sa primer na CVAP workshop na binanggit po ni Miss Nikki, yung po ang magpapaliwanag kung ano ba talaga ang takbo o buhay o career ng isang voice artist na kahit meron akong day job, pwede pa rin ako maging voice artist. Yun po yung gusto namin i-emphasize. Kasi hindi naman po natin dinidiscourage na mag-work yung tao Kung passion po talaga yung pagboboses, nangarap siya na gusto niya marinig yung boses niya sa mga pinapanood niyang anime o animation o sa mga tinatagalog na English movies, yung CVAP workshop po ang magbibigay po ng talagang scope ng perspective pahinggil dito. And pag natapos may workshop, i-offer po namin yung membership sa inyo. And then, sasabihin po namin kung ano po yung mga perks. Hindi po siya nahihinto sa membership lang. Continuous din po yung polishing natin sa mga voice artists natin, kung saan yung weakness. May mga evaluation din po kasi, ito kailangan mo pang i-push yun sa ganito. Tapos we also invite speakers na very seasoned pro na po pagdating sa voice artist. So ganun po yung mga, actually hindi lang po yun marami pa po kasi in-offer talaga sa mga members. Even po yung pagtulong sa mga kapatid po natin na sa mga tying up with NGOs po. Meron din po tayong ganun para sa mga members. Okay, very interesting. Arwel, malawak ang kanilang ginagawa. Siyempre, ini-screen, sinasanay. Pinipili yung specific skills na nice na i-enhance nung posibleng pumasok na member. So, kapag nangyari na yon, di siyempre magiging member na. So, meron ba mga responsibilities yan na inaasahan? Baka mamaya, kumbaga, parang exclusive pala yan, meron pumasok. Yan naman po, sir, pagka-member, siyempre po, may monthly meeting.
para Okay. malaman po nila kung ano po yung mga project na susunod, ano po yung annual plan ng CVAP Inc. para sa kanila as a voice artist. No, once a month lang naman po yon. And then syempre, tinatanggap naman natin yung mga reasons. Now, ang gusto ko lang pong i-emphasize, wala po itong tinatawag na exclusivity na kapag nasa CVAP ka na hindi ka na pwedeng mag-voice over o mag-dubber sa ibang company. Pwede man po kasi passion po nila yun eh. So, ang gusto lang po namin emphasize dito, pag member po ng CVAP Inc. after nung workshop na inatinan nila, mas matutulungan po sila sa journey nila o sa passion nila ng pagiging voice artist. Yun po ang gusto namin i-emphasize. Okay, interesting. Ruel, si Miss Donna naman, kasi Executive Administrator. So, pwede ba mapaliwanag mo yung scope naman ng iyong responsibilidad sa CVAP? Bilang executive administrator po, ako po yung tumitingin sa ngayon po ng mga if registration is ongoing po or validity po na kung sila po ay nakapagbayad na ng initial payment, and then I will coordinate with the other team po to know kung talagang ready to go na po and to be signed na po yung kanilang papers as official member po ng CVAP Inc. Okay. So, ibig sabihin ba niyan, meron kayong head office na parang andun kayo lahat? O paano ba ang setup nyo sa kasalukuyan? We also have a head office po. Meron po kaming Creative Voices Studios na tinatawag na nasa Makati po sa Dian Street. As a voice caster din po ng dubbing, doon po namin pinapupunta yung mga members namin to observe sa mga dubbings, at least po para mahasa sila, na makita nila kung paano po ba ang dubbing. And then from there po, hinahayaan namin sila na itry yung mga ibang mga roles, kahit po mga man lang or mga on the side role, and then hanggang sa matuto po sila, and eventually po magkaroon din po ng sarili nilang boses, kumbaga. Okay, Aruel, meron ka bang nice na linawin dyan? Iba-ibang skills eh. Oo, nakakatuwa dahil tutulungan din ng CVAP yung ating mga participants, yung ating mga members to saan sila pwede mag-focus. Ano yung mga kailangan pang i-enhance pagdating sa ganitong skill. Pero ito po yung tanong ko po sa inyo as we speak right now. Gusto ko malaman ilang taon po yung pinakabata na naging member nyo, and ilang taon din yung right now yung pinakamatanda naman na part nitong CVAP. Pinakabata, I think would be 11 or 13. Wow. Pero pag Okay. pero pag ganon, pinapasamahan po namin with the guardian during the Kasi sessions minor, para minor. matagal. Yes, And then, siguro meron tayong mga as old as 70. Wow. So, sinasabi namin, kasi yung iba nahihiya kung senior na eh. So, sabi ko, huwag kayong mahiya. Basta may boses open dito sa CVAP. So, all ages. Correct. Siyempre, palagi namang may lolo at lola na role, di ba? Di pasok na sila doon. So, sabi nyo nga, iba-iba yung boses, yung paraan, etc. Yes. So, di ba, may mga newscaster, may voice caster. Pag sinabi pong voice caster, anong skill ito, in particular, para mas maintindihan natin? Yes, si Donna pong ating sige, Donna. She can explain. Voice caster. I think po, kasi po sa CVAP po, meron din pong iba't ibang tinuturo, like dubbing, voice acting, meron din pong hosting. So, lahat po yun natatackle naman. So, as a voice newscaster, I think it falls under the hosting category. So, tinuturuan po, actually si Miss Lynn po, siya po ay nag-host din. And from her, meron din po siyang programa under VG8. Doon po tinuturo kung paano yung paano ka mag-host Ano naman ng yung tama. VG8? Isang department ba ito under sa CVAP? Yes po, sa pangunguna po ng aming isang head doon na si Mr. Navi Garcia. Siya po yung, meron po kami mga maliliit na programa po doon na ipapalabas po through social media, through Facebook page. Mga iba't ibang programa po like Mind Speaks, and then like I think it's Voicing Queen about hosting din po, and then marami pa pong iba. So
mga advocates po ng mga iba't ibang klaseng niche din po na karamihan po graduate din po ng CVAP. Okay. So, yun po. Yung mga graduates po namin na pangarap na maging broadcaster, so binibigyan pa namin ng platform. Oo nga. So, para pwede mag-umpisa, no? Yes. Ayun. So, anong nangyayari? Siyempre, nag-umpisa sa interest. Tapos, nag-signify na intention to be a member. Di pasok na. So, tinitrain na ng tuloy-tuloy. Tapos, merong training ground pala, no? Yes. Ayun. At eventually, meron pa kayong agency, ad agency, basically, no? Casting agency. Yes, yung Meta Voices po ni Miss Lynn. No? So, interesting yan. So, all around, ano? Yes. Anong nangyayari? At pag siyempre, tumataas na yan, lumalawak na yung skills, ay siyempre, ibang usapan na yun, ano? Meron na ba kayong, siyempre, merong bata, ano? Merong may edad na talent, ano? Nakasama sa inyo. So, meron na ba yung malayo? Ibig sabihin, malayo yung kumuha ng services ninyo. Ibig sabihin, sa malayo, sa ibang bansa, meron na bang gano'n? Yes, marami na meron po. Na? Marami Okay. na. Aside from our OFWs, okay. Meron na rin pong mga foreigner. In fact, Okay. in batch 2, we had mga yan, mga nagsanay. Pero yung naging kliyente, ibig sabihin, di ba, yung nagpa-voice over o nagpa-arte sa meron, boses. sir. Ayan, sige si Miss Lynn. Yes, Ma'am Lynn. Yan. Bali po, as a chief voicecaster, sa akin po dumadaan lahat ng mga voice-over opportunities. So may tie-up po kami mga ad agencies and clients. So sabihin, Miss Lynn, kailangan ko magboboses sa shampoo na to. Kailangan ng voice-over sa shampoo na to for TV ad. So, pa-voice file naman. So, ang gagawin ko po, meron po akong GC ng lahat ng voice artists namin na members ng CVAP o may voice opportunity tayo. Voice, di ba, meron pong audition sa mga, sa drama. Dito naman po, we call it voice audition. So, bibigay ko po yung script, magsasubmit sila, bobosesan nila yon. We call it best read. Ibigay nila yung best read nila base dun sa script na binigay ng ad agency o client. Tapos sasabihin ng client kung ano yung tone of delivery. Isasubmit ko po ngayon yun sa client, sa ad agency. Tapos papakritik po nila yun kay client kung swak na ba dun sa need nilang boses. So, ganun po. Marami na po tayo, sir, mga well-known brands na po. No, meron pong mga shampoo, meron pong malls, meron pong hospitals. Marami na po. Majority po TV ads. May mga mineral water na nga po. May mga cheese. So mga well-known brands na po ang nakikipag-tie up po sa atin para bosesan lang yung kanilang produkto. Even po sa mga voice projects po. Voice-over projects. And even sa dubbing po, kila Miss Nikki, may mga nagbibigay na rin po ng mga project opportunities na kailangan nilang dubbers dun sa kanilang animation na i-English o itatagtaga. Meron na pong mga opportunities po talaga. And nakukuha naman po yung mga voice artists natin from CVAP. Kaya nagpi-pay off po yung pagte-training namin sa kanila at pag-enhance. And one thing more po, may mga client din po na gusto nila live nilang i-coach yung voice artist para dun sa gusto nilang boses sa ad nila. Nangyayari po yun. And nandoon po ako lagi. Kasi to jot down kung ano po yung request ng client para after po nung live directed session na yon, yung coaching ng client, kakausapin ko yung voice artist. O ito ang kailangan niyang best read, ito yung ganito. So may ganun po kaming session. Kumbaga kakaiba po talaga itong klase ng career na to. Saka kasi, Miss Lynn, of course, Miss Nikki and Miss Donna, itong parang simple lang, di ba, boses, pero napakalawak, sari-saring skills, iba-ibang level ng training, at iba-ibang interest at passion, yung mga kasama sa inyo. At maraming needs, na nami-meet, ng mga kliyente, o sabi nyo nga, mga hospital, at kung ano-ano pang establishments. So, nagkakatulungan sa pamagitan ng, kung tutusin, isa lang boses, ibang klase, at napakaganda ng opportunity. Arwel, ikaw ba ay meron pang nice na alamin, sa mga bagay na yan. Actually, kanina, Kuya Lem, habang kinikwento nga ni Ma'am Lynn yung proseso about this, bigla akong naisip tong question na to, and I believe itong mga kaagapay din natin, gusto rin malaman. Pagdating po sa dubbing, curious lang po ako, kailangan po ba kapag nagdadub ka ng isang, sabihin natin palabas, kailangan po ba
sabay na sabay talaga dun sa buka ng bibig ng mismong artist or yung nandun mismo sa drama? Or paano po ba yung sistema po pagdating sa dubbing? Yes. May proseso po muna yan before tayo actual mag-dub sa studio. So, dahil foreign language po yan, syempre itatranslate. Yes. And we don't stop at translation. After translation, proofreading, rini-rewrite pa po yan. May isa pang proseso, rewriting and adaptation or syncing. Yan po yung mga tawag. Yes. So, samantalang foreign yun, ano? Yun nga. Okay, tapos magiging Tagalog. So, ibig sabihin po, so yung adapter or yung rewriter, would make sure na akma yung linya dun sa buka ng bibig. Yes. So, sabi nga ng iba yan, yung mga foreigners, ang gagaling ng Tagalog. dapat po kasi yung feeling ng viewer pag nanonood siya is as if sila yun. Tagalog po yung, yung foreigner, no? actor kahit na puti po siya. At makikita mo yung magagandang output is yung ang galing magtagalog nung foreigner. Pero yun po. Yes, yun ang resulta. Ang hinahanap nating resulta. Pero ang galing kasi nasasabayan at the same time andun din yung emotion. Yung andun yung emotion, yung kung nagagalit kailangan galit din. Tapos sabay na sabay talaga. In sync talaga. Samantala kung tutusin, di ba? Iba nga yung sinabi nun eh. Opo. Language nila eh. Tapos tayo, Filipino or Tagalog. Pero pasok, sabay na sabay. Yun ang inaaral sa training, Yes po. Yun, Yes po. okay. And Kuya Lem, syempre sige. dahil CVAP to, mga voice artist. Oo nga, sige, diba, Kuya Lem? Parang gusto mo mag-audition ngayon. 10-second audition. Baka pwede po kami makarinig sa inyo ng inyong sample piece lang ng inyong pagiging voice artist. Para din po marinig at makita ng ating mga kaagapay ngayon. Sige nga. Sino pong gusto mauna? Ibig sabihin, lahat kayo ganyan, Dumakay sa inyo. Kasi nga, si Vap, Sige, unahin natin si Miss Donna. Ayan. Kahit mga ilang seconds lang na snippet lang. Yung pambaton nyo. Yes. Okay po. Bilang maliit po ang boses ko, madalas po ang aking role ay mga pambata. Ayan. So, ganun po. Sige. Great day everyone! My name is Donna. I'm your cutesy voice at iniimbitahan ko po kayong lahat na mag-join po sa ating CVAP Batch 22! Wow! Ganun po. Ang cute. Matinis po. Ang cute ng bata. Bumata kayo ng ilang taon, Okay yan, Okay. Sige, si naman? Si Miss Nikki. Ma'am Nikki. Ayan, Yes, oo. Nung bata po tayo ay sanay po kung kausap lang yung sarili ko kasi wala pong kalaro. Isa lang po tayo. So, ito lang ingatan dyan, yung pag sumagot. Yun lang. Basta ako lang din yung sasagot. Sige. Okay. And then, mga 17 years ago, first time nakita ko po ito, ginamit ang voice acting sa isang commercial. Okay. At, ito. So, ang sabi niya, Babe, Bibo, Bibo, Bibo. Ang sikreto ng Bibo hotdog. Tikman mo! So, ang ginawa yan ni Voice Master 17 years ago. At dahil dyan, naging household brand yung brand na yon. Okay. Nagsasagutan ng isang tao lang pala, no? Ayun. Okay. Kasi nga, skills Ayun na yun. Diba? Kaya familiar. Kasi nga, yun na yun. Okay, hindi natin papalampasin kahit wala sa studio si Miss Lynn. Ma'am Lynn. Ano naman ang gusto mong i-share sa atin? Sige po. I-off ko yung camera para boses lang marinig. Okay. Sige po. Para imagine kami. Okay. Sige po. Sample lang naman po. Game na. Mga kaagapay, kayo ay nakikinig sa Entrepreneur Special sa DZAS 702 DZAS. Pwede na ba yun? Wow. ang lamig. Parang drop-in Oo, drop-in. Kaya parang pwede natin mong bakasyon Ayan Okay, sige. So, ang di natin namamalayan ay ang oras natin. Ngayon, ang maganda dahil nga bitin tayo sa oras, naging very interesting, masaya ang ating talakayan. More or less may idea na sila what is CVAP, all about. Yung mga iba-ibang departments na tumutulong para hindi lang natuto sa isip, sa skill, sa boses, kung hindi, pwede pa palang kumita, pag magkakatulungan talaga. So, ano pong inyong contact details para sa mga interesadong sumama sa ganitong uri ng training at who knows, maging career nila rin ito?
Okay, you can email me at nikki@creativevoices.com. That's NIKIE @creativevoices.com. Ayun. So, paulit na lang yon at bago tayo magpaalam. Nikki@creativevoices.com po. And you can also check out our Facebook page, Certified Voice Artist Program, at dun din po sa ating webpage, www.certifiedvoiceartist.com, at pwede tayong mag-register doon. Ayun, nako, gusto pa natin ituloy ito kasi magpapaturo pa sana tayo, no? Oo nga eh. May iba't ibang skills, mag-dub, mag-voice cast, mag-drama, no? So, maraming pwedeng aralin. Muli, maraming salamat kay Ms. Nikki, Ms. Donna, and kay Ms. Lynn. Thank you. Thank you po. At CVAP. Yan. Thank you. God bless sa inyo at so much. magandang God bless po. umaga. Thank you po. Thank you po.